Pilipinas, ang oras po 6:35. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco, at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanieras. At kami po inyong nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Attorney Cam. Alam ko, mainit na mainit pa din. Nag-aalab ang damdamin ng marami dahil sa parade ngayon, ano? Ng ating mga atleta na nag-umpisa dito sa atin. In fact, Attorney Cam, 2:00 pa lang, wala nang nagtatrabaho halos. Yung nagmi-meeting, nag-Zoom meeting, nandun sa tabi ng gwardiya, baon-baon ng mga laptop para mag-antabay. Ito lang ang funny, Attorney Cam. Bakit? Sabi kasi 3:00. So, 2:45, bumaba na ako dito sa lobby. Pagdating ko dun sa lobby hanggang siguro mga 2:50, nakarinig ako mga 4:30 pa daw. Umakyat ako ng opisina, nag-start ako magtrabaho ulit. Pagbaba mo? Bay maya-maya, 4:00, ay nakaalis na. Ang lungkot. Dos Kumpanieras. Pero Attorney Cam, meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Bilang daw po ng dumalo sa parada program para sa mga atletang sumabak sa Paris Olympics, umabot ng 25,000. Wow! Katao! Oo. Ayon sa PNP, ang report mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel! Attorney Cam at Attorney Rina, umabot niya sa 25,000 katao ang mga dumalo sa parada at programa para saksihan ang tagumpay at batiin na rin siyempre ang ating mga bayani atletang Pilipino na sumabak sa Paris Olympics. Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police, galing ang report sa monitoring ng National Capital Region Police Office at Manila Police District in particular. Kasama ko muna rito, mga attorney, itong mga sumama at nanood sa parada wala dyan sa ating Aliw Theater sa Pasay City hanggang sa isinasagawa ngayong programa sa Rizal Memorial Sports Complex sa lungsod ng Maynila. Nabatid na nagsimula itong Heroes Parade bago mag 4:00 ng hapon habang bago or on 6 p.m. kanina lamang ay nagsimula naman yung pagbaba nitong mga atleta para lumahok doon sa programa dyan sa RSMC kung saan naghihintay yung kanila namang mga mahal sa buhay at mga inimbita. Doon kasi sa parade, ang ay atleta lang yung pwede doon sa kanilang float. Habang doon naman sa Rizal Stadium, pwede yung kanilang plus 4. Ibig sabihin, pwede sila magsama ng kahit sino, pwedeng jowa, pwedeng nanay, pwede rin naman kung sino pang mga inspirasyon at mga nakasama sa kanilang personal na karera at pagsabak dito sa nasabing katatapos. Pero Edel, yung coach ay kasama din sa loob. Sana kasama din ang coach. Oo, kadikit ni hindi ko na sila sinama dun sa plus 4 kasi parang automatically kasama. Okay. Hindi sila kasama sa plus 4. Okay, good. So doon sa plus 4, isama na yung dapat isama. Huwag lang mag-aaway. Baka dumami, baka kumonting nga lalo yung 25K. Pero napakarami pala nitong sumama. Parang kulang yun. Edniel, parang kulang yung estimate. Nakukulangan ako sa dami ng tao, Edniel. Kasi nung nandito tayo sa harap, kasama ako doon. Kasama sa bilang? Kasama ako sa bilang. Ewan ko kung nasama ako sa bilang, pero ako nandito lang hindi naman ako, sa lilim lang ako, pero nasa labas ako ng ating gusali. Pero napakarami talagang tao. At yung stretch na yan, tuloy-tuloy yan, Attorney Cam, hanggang doon sa malayo pa. So, sarado yung area ng Rizal Complex.
Correct. Pero wala namang isinarang mga kalsada na matagal dahil stop and go lang naman. Pinatupad ng MMDA, pero yun nga, yung volume ngayon ng traffic, papasok at palabas dyan sa mga binabanggit na area, particular yung ruta, itong naging parada kanina, ay ramdam na sa mga oras na ito, yung pagsikip, pusad pagong ng daloy ng traffic. Pero ulitin natin, walang saradong kalsada at walang dapat isarang kalsada. Yan ang sinasabi ng MMDA sa kanilang briefing kahapon. Alright, maraming salamat, Edniel. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Kumpanyera. Maraming salamat sa iyo, Edniel Parrosa. Dakuan naman po natin yung nasa Rizal Memorial Complex. Attorney Cam, go ahead. Andyan po, nasa loob, nakikidiwang. Ayan, nagipagdiwang po si Val Gonzalez, RH5. Val Gonzalez, kamusta na sa loob ng Rizal Memorial Complex? Sobrang ingay pa ba? Kamusta Masaya na dyan? doon. At sobrang Napaka-festive saya? ng mood. Val? Ay, pangit nga lang ang audio mo, Val. Pihit ka konti Oo. para marinig namin, maintindihan namin. Ito ako mismo sa pinaka-mismo nito na Ismail Sports Stadium, Attorney Rina, at Attorney Cam, at nakatapos lamang itong Val? programa, nakatapos lamang itong programa. Isa-isang itinakilala ang lahat ng mga atletang Pilipino sa pagbibigay naman Heroes Welcome Celebration dito sa Rizal Sports Coliseum dito sa lungsod ng Maynila. Sa gitna ng programa na naka-televised live sa RTBN at sa lahat ng istasyon na pagmamayari ng gobyerno ay nagpasalamat sa pinakitang pagpapahalaga sa kanya at sa lahat ng atleta. Itong ating pambato, ang Twin Gold Medalist na si Carlos Yulo. Inihayag ni Yulo ang kasiyahan na tumayo sa harap ng sambayanang Pilipino kasama ang iba pang mga atleta. Nagpasalamat din itong si Yulo sa lahat ng mga sumusuporta, hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng mga atletang Pilipino. May itinangin na bagong kanto. Kung hindi ako nagkakamali, Attorney Rina at Attorney Sam, ang title ay sama-sama. Itinarinig ito at ito'y marahil yung binabanggit kanina sa aking interview kung Manila Mayor Hani Lacuna na ilahandok ng Manila City Government sa mga atletang Pilipino sa naghatid ng tagumpay, hindi lamang sa lungsod ng Maynila, kundi siyempre sa lahat na sa buong mundo na naghatid ng tagumpay at nagbibigay ngayon ng walang hanggang pagkilala sa lahing Pilipino. Val, saglit lang. Val, Valentine. Kompleto ang lahat ng atleta na nandiyan. Kompleto ba sila lahat? 22? Valentine. Yuhu! Kompleto ba yung 22 atleta natin dyan? Ang hindi kompleto, Tony Rina at Tony Cam, dahil itong si J. Obiena na isa rin sa anak ng lungsod ng Maynila ay wala rito dahil dun sa kanyang paglipad ngayong gabi. Paglipad ngayong gabi, patungo naman sa patungo sa isang event sa bansang Europa ay wala rito dahil 5:30 p.m. kanina ang schedule na ibinigay itong si Mayor Hani Lacuna para bigyan ng hiwalay na parangal itong si EJ Obiena na binigyan ng kalahating milyon pisong insentibo ng Manila City Government. At kung alisin itong si EJ Obiena, 21 ang pagkakalam ko, meron pang isa, Attorney Cam at Attorney Rina, hindi ko lang matanda ang pangalan. At meron din isa pang atleta na hindi nakasama dahil sa kahalintulad ding rason na isang sports event din yung pupuntan. Pero ikukorek natin yan na mamaya dahil yung isa sa nakuha natin informasyon kanina rito. Kaya hindi kompleto yung 22 mga atleta na dito sa pagbibigay ng parangal
ng sambayanang Pilipino ng lungsod ng Maynila dito sa ating mga atletang kumuha ng nagwagi, nagpapilala sa sambayanang Pilipino sa Paris event. So sa ngayon ay natatapos lamang itong event at isa-isa na rin nag-aalisan dito sa lugar itong iba't ibang mga opisyal sa pangunguna nitong si Mayor Hani Lacuna, ang presidente ng gymnastics, ng Philippine Gymnastics, itong si Cynthia Carion, ay palis na rin dito sa lugar at palis na rin yung iba pang mga opisyal ng Philippine Sports Commission of PSC sa pangunguna nitong si PSC Chair Richard Batsan na siyang isa doon sa mga opisyal ng national government na sumalubong dito sa may pinaka-entrada mismo ng Rizal Memorial Coliseum dito sa ating mga atleta sa pangunguna itong si Carlos Yulo, Atty. Cam at Atty. Thank you so much. Thank you, Val. Mula rito sa Rizal Memorial Sports Coliseum. Ako si Val Gonzales, DJ Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Compañeras. Maraming salamat sa iyo, Val Gonzales. Samantala, nasa loob rin ng Rizal parang nasa loob din ng Rizal Memorial Complex si Millie Borja ng RHTV. Millie, kamusta dyan? Saan ka banda, Millie? Millie? Yes, Atty. Cam, Atty. Rina. Mainit nga na sinalubong ng mga taga-suporta dito sa Rizal Memorial Stadium yung mga Filipino Olympians natin na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Sa isang maikling seremonya lang naman, pagkatapos ng parada, isa-isang pinakilala ang ating mga magigiting na atleta at binigyang pugay ng mga tagahanga na karamihan nga dito ay mga estudyante. Sa maikling speech din ng two-time Olympic gold medalist natin na si Carlos Yulo, hindi ito makapaniwala sa tindi ng suporta at pagmamahal na natanggap mula sa mga Pilipino. At siyempre, kasama din ibang atleta, kasama rin sila bronze medalist Ira Villegas at Nesty Petesio. Labis din yung pasasalamat sa mga ito dahil mula sa simula daw hanggang dulo, talagang kumapit yung ating mga kababayan sa kanilang laban. Okay. Alright, maraming salamat. Meron kayang mga dyan, mga artista o kaya yung mga magpa-perform dyan sa kanilang programa sa Rizal Memorial Sports Para tapos Complex? na. Tapos na ba? Na. Pero sino-sino yung nag-perform? Ano lang ba yan? Limited lang sa introduction at mga talkies? Opo, yes, Atty. Cam, Atty. Rina, pinakilala lang talaga yung ating mga atleta. Pagkatapos nun, kumanta ng We Are the Champion, nagsigawan ng yung mga tao, may confetti, pagkatapos noon tapos na. Kasi ayon sa nakausap ko kaninang opisyal, may itinerary pa yung mga atleta pagkatapos ng parada. Wala din dyan yung bigayan ng or dyan na din, nagbigayan ng mga prizes. I mean, mga... wala. Wala? Oo. Okay. Hindi rin po dito. Kumbaga, mabilisan talaga sa ilang minuto lang din nagtagal dito yung mga atleta at umalis na rin. Hindi na rin nila nagawang umarap pa sa media. Kala ko may mock check na ipapakita, ipapresenta. Pero nakita ko na Millie kanina, yung tour, no, dun sa bagong bahay, bagong condo unit, nabigay na kasi. Di ba? Okay. Ikaw ba, Millie, nakapagpa-selfie ka? Nakapag-selfie ka with Carlos? Hindi nga ako dahil ang daming tao talagang dinumog sila. Medyo malayo na yung napwestuhan namin. Pero kanina, maganda naman yung napwestuhan namin nung mismong seremonya na, nung pagpapakilala sa kanila. At kitang-kita sa mukha ng mga atleta na talagang sobrang hindi overwhelmed sila. Hindi sila makapaniwala. At si Julo nga kanina, nung lumabas yung mga confetti, parang hinahawakan niya pa yung dibdib niya. Oo naman. Napaka talaga, emotional, no? Tsaka rewarding talaga pa niya. Kaya ngayon mas naiintindihan ko si Noche kagabi kung bakit siya naging fanboy. Kasi kanina, ramdam na ramdam natin at Atty. Cam at Millie, yung pride na, proud to be Pinoy. Dalawang gold medals ito, di ba? Dito nga lang sa harap habang nag-aantay tayo kasi dito tayo nakapwesto sa harap. Ayan. Thank you, Millie. Maraming salamat, Millie. Maraming salamat mula sa DZRH-TV. Ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Compañeras. Thank you very much, Millie. Parang ipagpapatuloy natin yung mga updates mula sa ating mga kasama. Pero napanood mo ba, Atty. Cam? Wala kang napanood? Wala akong Kasi kami napanood namin dito sa harap.
Matagal kami nag-antay, as in buong lahat ng mga empleyado, maging sa Star City. Siguro kung walang operations ang Star City, nandito din tayo lahat, ano. Pero talagang napakaraming tao dito. At, no, yung mga swerte nga dahil yung ating timing na marami pa tayong payong at shirts na nakatulong doon sa ating mga kababayan, even yung mga ibang kawani ng ibang network, ano, ibang media network, nabigyan natin ng payong para maibsan man lang yung napakainit ng panahon. I think ang ating Wonder Woman, si May Binaunay, namigay din ng tubig. No? So malaking bagay. Malaking bagay. Thank you, Sherwin Alfaro, dahil siya ang namigay personal ng ating mga payong. Kasama si Kuya Julius. Yes, thank you. At sa lahat naman po ng mga talagang nakaantabay, umantabay, wala pang alas 3 nandyan. Feel namin kayo. Attorney Cam, dumating ako dito ng wala pang alas 12. May mga tao na dyan. Yes, pati yung mga taga-MMDA, parang dyan nagtipon-tipon kasi para daw, other than pang crowd, pang dami, kahit hindi naman magdala ng MMDA dyan, talagang marami, dudumugin. Lahat ay gustong mag-selfie with Carlos Yulop. At saka, Attorney Cam, sila din yung naglinis din kaagad. Dahil syempre, pag may crowd, merong mga basura na maiipon. Anyway, magko-commercial po muna tayo. It's 9 minutes before 7 in the evening. Hindi ko alam kung magpapatuloy tayo sa ating topic discussion kasi it will be cut short dahil from time to time po ay meron pong mga reports mula sa ating mga kasamahan. Pero magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, kami pa rin po inyong mga nakakasama tonight. Ang mga panyera ng bayan, mga proud Pinoy. Yes, thank you! Mga atleta, thank you. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At syempre, meron pa pong hangover, no? Doon sa naging parade. Yes. Anong tawag doon? Heroes Parade ba yun? Heroes Welcome Parade. Heroes Welcome Parade para sa ating mga atletang Pinoy na nakipaglaban sa Paris Olympic Games. Yan. Kulang yung ating nagparade kanina pero may mga dahilan dahil sila ay sasabak na naman, no? After ng matinding laban sa Paris, sasabak na naman. Alam mo naman kasi, panyera din, di ba? Ito ay biglaan lang din kasi hindi natin nakalain na tayo po ay makakakuha ng 2 ginto ngayong taon. Kaya naman itong... Of course, we were hoping and we were praying. Oo, talagang itong parade na to ay talagang parang biglaan. So, yung mga ibang atleta, I'm sure nagkaroon na sila ng mga iba't ibang mga schedule prior to this parade. So, well again, congratulations pa rin po and salamat po sa pagbibigay dangal at karangalan. Ang contest ngayon, Attorney Cam, sino ang may pinakamagandang picture? Dos Compañeras. yung mga pumunta dyan. Ay, ilalaban ko si Madam Ellen Fulido. Bakit? May picture siya with Carlos Yulo. Kasi kasama siya sa welcome committee. Oo. Welcoming committee ng ating mga guests, no? Kasi para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na late na nag-tune in, ang atin pong mga atleta at even yung mga opisyal, no, ng POC, Philippine Olympic Committee, at saka yung mga ibang opisyal ng gobyerno, dito po ang holding area sa amin, dito po sa Aliw Theater. So, maaga pa lang nandyan na sila. Kaya sarado po itong area namin. At ang daming tao, Attorney Cam, no? Napuno itong area na ito. At dito sa ating sumisilong. Dahil napakainit po ng panahon. No? Mainit, maalab ang damdamin at mainit na panahon. Lalong uminit. No? Ayan. Dos Compañeras. Ito pong may report itong si RH6 Sherwin Bata Alfaro. Ayan ang namigay ng ating mga payong at shirt at pati na rin tubig. Kasama yung iba nating mga even our OJTs yata, no, tumulong din sa pag-distribute ng ating mga items, no, para makatulong sa ating mga nanonood lamang. Nag-aantay dahil syempre napakainit ng panahon. Yung iba pawis na namigay ang Sherwin Bata Alfaro ng t-shirt dito sa harap. Kaya kung kayo po ay kasama sa mga naambunan, swerte kayo. No? Bigla-bigla. Wala ito sa plano. Pero dahil naawa tayo sa mga kababayan natin na naiinitan dyan, pati mga MMDA personnel, nakauwi sila na may dalang mga
DZRH items, no? Limited Payong, items. payong at saka t-shirt. Ayan, Yes. At kanina nabanggit mo, Panyera, di ba, dapat 3 o'clock yung ating start ng parade, parang 4 o'clock na. Meron palang dahilan. Ayan. Yan ang ibabalita ni RH6 Sherwin Alfaro. Yes. Ano yung Carlos Yulo nahuli ng dating sa aliw kanina dahil ipinakita na sa kanya ang kanyang bagong condo unit sa BGC, Sherwin. Sana all. Sherwin. Ito yung 32 million condo. At Atty. Rina, actually maaga pa lang ang taas ng expectation at saka ng anticipation ng maraming kababayan natin na nagtungo dito sa may Aliw Theater, lalo na yung mga miyembro ng MMDA na siyang nandito sa harapan ng ating gusali kaninang as early as 9 o'clock, 10 o'clock ng umaga nung magsimulang mag-build up yung mga tao na galing sa MMDA office at maging yung ilan sa mga spectators na dito rin na naghintay at humilera bandang tanghali kanina. At inorganize nga ng MMDA yung linya ng mga kababayan natin, lalo na mga estudyante na gustong-gusto makita rin si Carlos Yulo at yung ilang pang mga atleta na nag-uwi ng medalya sa katatapos lamang na Paris Olympics. Pero ang inaasahan na alas 3 ng hapon na culmination ng parada ay na-move ng bandang alas 4 na ng hapon kanina. Dahil nga mula dun sa unang activity ng grupo nila Carlos Yulo at ang ating mga Olympians na galing sa Santa Fe, ay sila dumiretso doon sa aktibidad naman ng Mega World dyan sa McKinley Hill, kung saan personal nga itinor na si Carlos Yulo sa kanyang na regalong unit, yung regalong unit ng Mega World Properties na siyang magiging bagong bahay nito dyan sa BGC. At matapos yung turnover ng naturang condo unit, ay ginawa naman yung isa sa mga highlight ng pagbisita ni Carlos Yulo dun sa Venice Grand Canal, kung saan sumakay siya sa gondola kasama ng kanyang naninanayan na si Coach Gold ang buhok, ay yung puti ang buhok, si Coach Cynthia, Coach si Carion. Si Coach Cynthia Carion na presidente ng Philippine Gymnastics Association, na sumakay sila doon sa gondola para sa konting amusement. Pero nagulat din sila dahil napakarami din ng mga spectator doon sa loob ng Venice Grand Mall para na salubungin din si Carlos Yulo ng kanilang palakpakan at ng cheer at hiyawan. Matapos ng aktibidad doon ay sila sabay-sabay na nagtungo dito nga papunta na sa Aliw Theater. Bandang alas 4 ng hapon ang dumating dito sa harap ng Aliw Theater itong grupo ni Carlos Yulo na nakasakay sa kulay itim na separate na Alphard na sasakyan. At yung mga member naman ng Paris Olympics delegation ay nakasakay naman sa isang coaster na hinatid dito sa harap ng Aliw Theater. Nung inaasahan natin na yung pagbaba nila ng coaster at ng kanilang sasakyan itong Carlos Yulo na papasok pa sana doon sa area ng Aliw Theater, hindi na nga nangyari dahil yung mga opisyal na sumalubong dito nga Carlos Yulo sa harap ng Aliw Theater ay dito na humilera sa may babang bahagi ng kanilang sasakyan na float ng Philippine Sports Commission at ng Philippine Olympic Committee. At pagbaba ng sasakyan ni Carlos Yulo, talaga naman yung mga tao ay naghihiyawan at pagbaba ni Carlos Yulo, kala niya ay didiretso na kagad siya doon sa kanyang float. Subalit nakalimutan niyang bitbitin yung kanyang dalawang medalyang ginto. So binalikan niya ito sa sakyan at doon naman nakita na natin yung mga kasama niya sila Chloe at yung kanyang mga handler, andoon nahawak nila yung medalya at inabot niya kay Carlos Yulo. Nasinot naman ito bago sumampa doon sa float ng mga atleta natin ay pinagdiriwang sa kanilang tagumpay sa Paris Olympics. Kanina nung nabanggit nung nandun ako, medyo nagkaroon ako ng chance na makalapit dahil nandun ako sa may portion ng area ng South Street na katabi ko sila MMDA Chairman na Artes at yung ilang pang mga opisyal ng City of Pasay, sila Mayor Emmy Calixto at yung ilang opisyal din ng Philippine Sports Commission. Ay nakuha ko yung atensyon nitong si Carlos Yulo, nag-isigaw ko sa kanya na
Carlos Yulo, mabuhay Carlos Yulo, mabuhay atletang Pilipino. Hindi, nag-I love you ka kay Carlos Yulo eh. Sabi mo, I love you, Kaloy. We love you, Kaloy. Actually, halos lahat naman dito. Ganun na sigaw. We love you, Kaloy. Pero hindi ko expect na papansinin niya yung sinigaw ko yun na word at na-record ko na yung video. Sabi ko, mabuhay Carlos Yulo, mabuhay atletang Pilipino. Parang nakuha niya yung antik siya sa rhyme ng sinigaw ko. So, nakuha niya yung... Sumusunod sa iyo yung crowd eh. At tumingin siya sa camera ko at kumaway siya at nagnad ng konti at ngayon, umakit na siya dun sa kanyang float. At kanina nga rin, kapansin-pansin yung ilan sa mga kababayan natin dito sa Rojas Boulevard at maging dyan sa may bahagi ng Quirino Avenue. May mga banners na nakasulat na nilabas sila na Kaloy, andito ang papa mo. Yung parang highlight yun sa mga pinakita ka rin ng mga larawan na parang di mo na humahingi ng atensyon ng kanyang anak, yung tatay ni Carlos Yulo nandoon sa crowd. Yun yung siya ba yung nakaitim sa picture? Parang I think siya yung nasa picture na nakaitim na tapos nakakap na puti. Nakasombrero. At yung makita ito ng mga tao at syempre Kaloy talagang gumawa ito ng malaki para mapansin kanyang ama, para papagbigyan ng pagkakataon na mangyari yung hinihingi ng ama na mapansin din siya doon sa crowd, among the people na nasa crowd. Kaya taas yung syempre kasi emotional yung oras na naibibigay ni Carlos sa kanyang pamilya dahil mula nang dumating ito kagabi hanggang sa kaninang mga aktibidad mula sa umaga hanggang kaninang hapon sa ginawang parada, yung atensyon at buong oras niya nakatuon pa rin doon sa mga aktibidad na nakahilera na ginawa nga ng pamahalaan para nga sa kanilang pagdating sa Pilipinas. Pero for the next few weeks or next few days, magkakaroon din siguro ng chance na mabuo din yung pamilya ni Carlos Yulo dyan sa bahagi naman ng Liberisa, kung saan napuntahan ko rin yung kanilang bahay nung isang araw at nakita ko rin yung kanilang payak at simpleng pamumuhay sa kanilang iskinita na kung tawagin ang pangalan Balingkit Street dyan sa Liberisa, kung saan siya lumaki at kung saan siya natuto na magsimula sa kanyang pagtumikap sa larangan ng gymnastics. So ngayong gabi ay talagang hindi lang yung karangalan ng ilang pang mga atleta kasama ni Carlos Yulo, kundi yung higit na karangalang ipinagkaloob ni Carlos Yulo sa ating bansa matapos nga na makasungkit ng 2 gintong medalya sa katatapos lamang na Paris Olympics. Una sa kasaysayan ng 100 taon ng partisipasyon ng Pilipinas sa Olympics. At syempre, una rin sa kasaysayan ng Pilipinas dahil si Kaloy Yulo lamang ang nakagawa na makasungkit ng 2 ginto sa kasaysayan ng pagpartisipasyon ng bansa sa Olympics. Sana sa susunod, sana sa susunod mas marami pa dyan. Thank you. Mataas yung potensyal ng kapatid niyang babae. Pati yung lalaki. Palarong pambansa pa lamang. Palarong pambansa pa lamang, gumagawa na ng mga record at syempre ng kanilang mga medalya, humahakot na rin ng mga medalya. Ang susunod ng titignan dito kung ano yung magiging performance nila sa international competition at kung sila ay magkakaroon ng oportunidad na makapasok din sa maagang edad kagaya ng kanilang kuya sa Olympics, di ba? At ini-expect din natin na maraming mai-inspire, hindi lang yung mga kapatid ni Carlos, no? Maraming mai-inspire kasi nakikita natin sa social media, mga tumatumbling-tumbling na din at napakagagaling. At hindi lang maraming mai-inspire, Sherwin, maraming nanghihinayang katulad ko dahil dati ako gymnast. Bakit hindi ko pa tinuloy yun? Dati kang gymnast? Oo. Kasi alam mo, nung binisita ko yung komunidad ni Carlo doon sa bahagi nitong Liberisa, sa Balingkit Street, kasi sinasabi nga nila na marami sa kanilang mga kagalooban yung mga kababata ni Kaloy nahilig din sa naturang sports. At yung marami din sa kanila nagkaroon ng oportunidad na makapasok sa kolehiyo sa pamamagitan ng mga scholarship at syempre yung dahil nga sa kanilang tampok na galing
sa larangan ng gymnastics. At Sherwin, feeling ko, mga Sherwin, feeling ko dahil sa nangyaring ito, no, dadami ang mga atleta natin na manlalaro sa gymnastics at hindi lang to, tataas ang kalidad pagdating po sa level kasi meron na tayong panuntunan. Di ba? At saka marami ang ipapanganak na papangalanan na Carlos. Dahil syempre it follows, dahil maraming ang tingin kay Carlos ngayon napakataas dun sa karangalang ipinagkaloob niya sa ating bansa. At yung babalikan ko lang yung binanggit ko kanina na kanyang komunidad dyan sa Liberisa. Yung paraiso ng Batang Maynila, isa sa mga grounds kung saan dito nagsimulang mag-Larry, mag-backflip, mag-tumbling itong si Kaloyulo gamit yung mga luma na mga pinagtatapunan ng mga foam o kaya mga kama ng kanilang mga kapitbahay para magsilbing isang ground ng kanyang pagkatuto sa malalim na aspeto ng sport na gymnastics. Pero ngayon, nangangamba yung marami sa kanilang kababayan doon sa Liberisa na hindi na ma-access yung naturang palaruan dahil nga may gate at yung isang portion naman na ginawa ng walkway na park ng MMDA at yung kabilang side naman naging ng MDRRMO ng Maynila. Wala na ngayon yung kagaya ng dati na ina-anticipate ni Kaloy na lugar na kinalakihan niya na maaaring makapag-ensayo din yung marami sa kanyang kababayan dyan sa Liberisa. At ang balita pa nga sa atin ng ilan sa mga kapitbahay dyan sa Liberisa, ilan nga daw na bata yung sinubukang maglaro na lang sa kalsada dahil wala na yung palaro ang Batang Maynila, yung paraiso ng Batang Maynila. Ang sa kanila naglalaro na lamang sila sa daan at ang matindi yung ilan nasasaktan at nasasagasaan. Hindi safe. Kaya lang kasi maisingit ko lang Sherwin, kasi iminamandato po ng batas na ang kada barangay ay magkaroon ng parke or pampublikong parke. Yan ang hindi nasusunod So at least kung meron tayong parke, magagamit ito ng ating mga kababayan, yung mga gustong mag-jogging, mag-brisk walk in the morning or in the evening na pwedeng tambayan na hindi gagawa ng kalokohan, para maging ma-relax man lang, work-life balance. Tama ba ako doon? Yep. Diba? Oo. Dapat nga ganun yung lahat ng mandato ng kada barangay sa... May mandato talaga, hindi lang nasusunod. Yung sana na maipatupad na magkaroon ng isang safe place para doon sa mga kabataan na mahinang at mapag-unlad pa nila yung kanilang talento, lalo na sa larangan ng sports at sa iba pang aspeto ng palakasan para maging ito yung balon ng future ng Philippine sports at maging balon din ng mga talento na panggagalingan ng ating bansa kung sasapit ito mga international competition kagaya ng Olympic. Yes, thank you so much, Sherwin. Bata Alfaro. Salamat, Attorney Cam, Attorney Rina, at yan ang DZRH News, RH6. Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Compañeras. Thank you very much, Sherwin Bata Alfaro. Alam mo, Attorney Cam, maisingit ko lang, kasi sa Vietnam, yung mga parke, umaga, tsaka tanghali, tuwing break time, ang daming tao. Yes. Kasi doon sila nagre-relax, yung iba nagpipiknik kasama ang kanilang mga pamilya. Sana maging kultura, masama din natin yon sa ating mga daily activities na hindi lang tayo nakatutok sa mga gadget. Kasi tapos ito mga training ng mga bata, pag na-involve kasi sa sports ang mga bata, iba yung disiplina Yes. Iba ang disiplina ng mga atleta, iba din ang disiplina ng mga dancers. Nakita mo yung mga ballet dancers, kung gaano kag-graceful at gaano ang discipline. Ibang level talaga ang naibibigay. Hindi ito sports lang, napakaraming mga magagandang ugali na nai-inculcate sa mga batang involved sa sports. So dapat ding tingnan natin, wala, lalaro lang yan, pero napakalaking bagay po ng
paglalaro. Dos Compañeras. Speaking of Parke Panyera, meron tayong mga ibang mga local government units dito na very particular doon sa mga parke na talagang binubusan nila ng budget, ng pondo. Tapos meron talagang mga palaruan din. Kaya sana naman, you make it safe yes, din. Oo. Kasi dito, may parke dito sa tabi ng gusali po namin, dito sa likod, papuntang Rojas Boulevard. Ang problema lang, meron na tayong dating reporter or anak ng ating reporter na nagripuhan dyan. Yun. Kaya yun din po sana. At ilan na sa ating kasamang si Andy Verde na snatch or na hold up na din dyan sa area na yan. So, yung mga parke po natin na pwedeng maging pag-umpisahan, pag-ugatan ng ating train pinag-umpisa ng ating training, sana we also make it safe. At saka clean. Hindi lang yan, Panyera. At sana pag binadgetan nyo, wag overprice. yun. Dos Compañeras. Magko-commercial po muna tayo. It's 15 minutes after 7. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Totoo dun din sa Hong Kong. Ay, oo, mga parke. Doon naman mga nag-yoga, Attorney Cam. Di ba? Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Wala na muna tayong legal na talakayan dahil alanganin naman tayo sa oras bukas at saka sa mga susunod na araw. I-resume natin itong ating topic. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Kami pa rin pa inyong mga nakakasama. Ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Dos Compañeras po para sa DZRH at kasama po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Ayan, hindi na po tayo nagtalakay ng usaping legal ngayon. Bagaman at naisingit ko yung parke. May mandato po kasi na yung mga barangay ay dapat ay merong public park, no? Para mapuntahan ng ating especially mga seniors, yung mga bata, pasyalan man lang para sa work-life balance. At saka Panyera, sa iba, fino-focus din nila yung mga, kasi dahil nga mahilig tayo sa may basketball, yung court. Pero yung court na yun, hindi lang pang basketball. So, ginagamit po siya pag merong mga patimpalakan, merong mga events na kailangan. Kaya, mga patawag. Kapag ka may meetings, yan, kapag ka may fiesta, o kaya naman ay kasi mandatory din yung pagkakaroon ng covered court para din masilungan kung sakaling may kalamidad. Ayan, nagiging evacuation center. Pero sana po magkaroon din ng mga evacuation center sa ating lugar, hindi ginagamit yung tawag doon covered court sa parking. Charot. Oo. And speaking of parking, may question kagabi nabasa ako, pero sasagutin na lang natin yun bukas. Si Ginoong Nonato, nawala po yung message. Yung hinahanap ko, Attorney Cam, kasi may pinapabati siya. Yung anak niya na lawyer ay nagbe-birthday today. So, happy birthday po sa inyo. At babatiin ko na din yung may nang iinggit kasi dito, Attorney Cam, ng ano nga yung sinabi ko sa'yo? Menudo. Sarap! May fiesta po dito sa amin dahil yung isa naming staff ay meron pong menudo. Ever favorite namin yun Amoy fiesta. So magandang gabi po sa inyo, ma'am, sa lola ni Jackie Resio at saka sa kanyang daddy. Yan, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Myrna de la Cruz, si Emeline Agustin Navarro ng Pidig, Ilocos Norte at Myrna de la Cruz. At ngayon medyo, dahil napag-usapan natin si Carlos Yulo, hindi ko alam bakit may mga lumalabas, na yung about dun sa kanilang sinakyan. Bakit? May mga, parang may mga netizen natin, perfect, pati yun pinapakailaman. Yung parang, na-budgetan kasi yung sasakyan nila na pinang-parade. Parang, mayroong mga hindi na satisfied pa niya. Okay. Ganon. At saka hindi ko alam, kung ano bang pinaglalaban. Meron kasing behind the scenes kanina na hindi mo na naabutan. No? Kaya, hindi ko na lang babanggitin dito. Ayokong dito manggaling sa atin. Pero may issue kanina. Hindi sa pagiging marites, pero may issue kanina dyan sa mga sasakyan na yan. Yun. Dos Compañeras. Okay.
sabi ni urban planning, hindi po ba yan po ang tawag? Iba pong usapin yung urban planning kasi yung urban planning ay dapat yung saan dapat located yung residential, merong mga, like yung mga gas. Kung if you have been to Singapore, hindi po kayo basta-basta makakita ng gas station because nandun siya sa lugar na hindi kasama ng residential area at hindi kasama dun sa mga commercial district or commercial areas na nakaseparate sila. So, I think too late na kasi tayo para sa urban planning kasi nandiyan na lahat no? Hindi natin na siya mapapakialaman, hindi mo na pwedeng gibain. Natatandaan niyo yung SimCity? Para sa urban planning, paggagawa ka ng sarili mong syudad, no, magpaplano ka, yung maayos na drainage system, yun ang kulang sa atin noon pa. Oo. Ang pinakamaganda lang na nakita ko na maayos na na-plan talaga, Panyera, is yung sa BGC, no? Oh, yes. Kasi ang lalaki ng sidewalks Tsaka doon. sa BGC, Attorney Cam, hindi nabansin mo, nagbaha na sa ibang lugar, sa Metro Manila. Pero doon, walang wala baha. Pa. So, yun wala pang wala pang mga, di ba pinag-aawayan pa yun, dati yun ay parang, Panyera, ay mga talahiban lamang. Ngayon, nung naplano siya, nagkaroon ng urban planning, ang ganda, naging, naging sikat, at hindi lang yung pinag-agawan siya, of course, ng Makati at saka ng Taguig. Oo. So, ang susunod ngayon, sino kaya magiging mayor at kongresista ng Taguig? Napasok pa rin natin yun. Si Ginoong Manuel Nonato, happy birthday po sa inyo, Attorney Nonato. Ano po ba ang pangalan ng anak niya? Nawala na kasi nabasa ko siya kanina pero hindi ko na makita. Baka makita mo, Attorney Cam, as a comment dito sa ating DZRH Dos Compañeros Live. Magandang gabi sa iyo, Eds Maglakas, Tita Ami Miraflor Garcia, Ramel Maluto, Gael Enricos Bobay Puertos, gayon din Divina Cadian. Magandang gabi din sa inyo, Ma'am Grace Recta, at maraming iba pa. Maraming nanonood sa atin ngayon pero hindi ko na makita, Attorney Cam. Si Gina Lindugan sa Tornino Lauay Senior, magandang gabi, Jericho Ferrer and Henry Delohan ng Zambales. Ganun din po sa mga nakatutok sa atin kanina pa, simula nung coverage. Thank you so much po. Pati yung mga nanonood sa atin sa DZRH News Television, magandang gabi rin po kina Irene Almodovar at Gregorio Cruz na nasa United States of America. Jessica D. and Agustin Villarta, magandang gabi po. Si Tita Ganda at si Joy Garimbao, magandang gabi din sa inyo. Anthony Corrales, magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Kumpanya. Kayo po ba, ano po ba ang experience nyo? Kasi marami nakatutok sa atin, Attorney Cam, kahit si Miss Joy Garimbao na nasa Michigan, nakatutok daw. Nakikiisa siya sa pagdiriwang natin dito sa ating lugar para, i-welcome at bigyang parangal itong mga atletang Pinoy na nagdala ng karangalan sa ating bansa. Dos Kumpanya. Panyera, tatanungin kita kung ikaw ay babalik sa nakaraan at papipiliin ng sports na pwedeng isali or isabak sa Olympic, ano ang pipiliin mo? Para sa akin? I mean, ako ang lalaro? Oo. Ay, wala akong ipapanalo. Hindi, papapiliin ka, anong sports ang bet mo? Nasalihan. Kunyari, ni-required sa eskwelahan. Ito yung mga sports. Gymnastics. At kung merong Scrabble. Palagay ko mag-i-excel ako sa Scrabble. Dahil wala elementary hanggang high school and even college. Sumasali ako sa Scrabble and even nung nagsimula na ako magtrabaho. Sumasali ako sa, hindi naman siya bongga big time na competition. Yes. Pero nananalo ako sa Scrabble. Parang yun lang ang kaya ko dahil lang pa naman ako, Attorney Cam. Oo. Alam mo, gusto kong sumali sa track and field. Badminton siguro. Maliit kasi yung pa ako Baka, alam mo, may disadvantage kasi pag maliit yung pa. Tsaka pag maliit ka, Attorney Cam, mas maiksi ang bias ng legs mo. So, mas maraming mo ng effort, maiksi pa lang natatakbo mo. Yeah. Kasi kung remember, nung nagkaroon tayo ng MBC Fun Run, sino mga nananalo? Di ba mga Ken yan? Na akala mo kabayo ang legs. Napakahaba. Ang galing talaga no? Sila ang nananalo. Alam mo alam mo parang lagi nilang sinasalihan Tapos kung hindi man Panyera, gusto ko rin nung mga synchronized swimming. Pero maganda yan yung mga nai-enjoy ko. Pero sa mga ganyang palaro, kasi mahal yata yung swimming. Sa ganyang mga games, hanggang panood lang ako dahil hindi yan ang talento ko. Tama. Pero nung college ako, natuto ako ng ping pong, badminton. Yan.
Yan. Not really badminton, yung table tennis pala. Yan. Nag-excel ako sa table tennis. Kaya lang, syempre, tumaba na ako, tapos bumigat ang katawan. Mahina ng kumilos, hikain pa. Wala na. Dos Compañeras. Sana ma-inculcate din sa ating mga kabataan, lalo na yung pag-engage sa sports. Kasi healthy living. Alam mo pa, Nyara, sa mga eskwelahan, lalo kaya sa yung mga kids mo, paglaruin mo na, bigyan mo sila ng ano. Lahat sila sa akin mag-gymnastic kayo lahat, tatlo, charot. Pero syempre, tingnan mo kung ano yung interest nila. Doon Yes. sila mag-i-excel kung yun ang interest nila. Pero alam mo, believe din ako kasi sa mga public schools, kapag may mga atleta na nakarating sa mga, kunyari, regional or kaya intrams, pinaparangalan yan Meron din silang separate na medalya. So, it's a way to encourage na tayong mga yung mga kids po ay sumali sa mga ganitong patimpalak. Oo. Ay sa amin nung panahon ko nung nasa grade school ako at high school ako, more on quiz bee. Doon ako naaasahan, pero sa sports wala. Mahina talaga. Lampa. Lampa talaga. Oo. Medyo malakas lang yung utak ko, pero yung katawan ko talagang lampa. Yung katawang lupa. Dos Compañeras. Anyway, bukas po magtatalakay tayo ng mga usaping legal at siguro doon na natin itutuloy yung ating discussion para po yung mga tanong ninyo ay mabigyan namin ng focus at masagot namin ng tuloy-tuloy. Antabayan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Kami po ang inyong mga nakasama tonight. Kasama natin si Billy Domingo at saka, si Billy Domingo. Kami po ang mga panyara ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At sa ngalan po ng ating mga kasamahan na talagang nagpainit, napagod, dyan sa labas kanina, maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa amin. Kami po ay laging nandito para magbigay ng mga bagong impormasyon tungkol sa mga kaganapan sa ating bansa. Ayan. Para po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Compañeras.